Panibagong araw. Siyempre, panibagong kabutihan na naman ang ating gagawin. Ngayong araw, medyo tinanghali kaming nagising. Kaya tinimplahan ko agad ng kape si Mrs. Mukhang lutang pa yata. At pagkatapos naming magkape, at dali-dali na silang nagsigaya. Mga nag-aapura na at malilate na sila sa pagpasok. Kaya ihahatid ko na sila sa kanilang school. Ayun ganun sana. May pakis pa. At pagkahatid ko sa aking anak, diretso naman kami sa bayan para ihatid ko si Mrs. Malayo-layo rin kasi yung school na pinapasukan niya. At pagbaba nga niya, mukhang may nakakalimutan na naman. Wala man lang goodbye kiss Hayaan nyo na nga at tara ng mamalengke mga kaprobinsyano. Narito na nga pala ako sa aming palengke para mamili ng ating lulutuin ngayong araw. Dahil ang recipe nga pala natin bagay sa mga tutulog-tulog. Walang iba kung hindi gising-gising. Bakit kaya naging gising-gising ang tawag sa putahe na to mga kaprobinsyano? I-comment nyo naman po. At tapos na akong mamili kaya uuwi na tayo mga kaprobinsyano. At pagdating ko nga sa bahay, ang tumambad sa akin. Isang damukal na tupiin. Ako'y asiwang-asiwa sa nakikita ko Sakit sa mata. At inumpisahan ko na nga. Hindi matatapos ito kapag tinitigan lang. Masisipag kasi yung mga kasama ko dito sa bahay. Masisipag magbihis. Sa dami ng tinupi ko, at pinagpawisan ako. Pagkatapos kong magtupi, i-deliver ko pa to sa kanilang karang. Akala mo gagamba lang Nung maiayos ko yung mga damit, naglinis-linis naman ako dito sa loob ng aming bahay. At nung matapos ko na yung mga gawain, mag-uumpisa naman tayong maghanda ng ating pananghalian ngayong araw. Una ko nga palang nilinisan yung panahog natin na pusit at sinabayan ko na rin maglaga ng itlog. Itlog lang ng pugo yung isasahog natin at yung itlog ng manok may meriendahin ko mamaya. Mahinang humalimhem yung inahin kong manok at hindi napisa. Para mabilis tayo, pinas forward ko na, nahiwa ko na lahat ng ating gagamiting gulay at napirito ko na rin yung tokwa. Ngayon isa lang na natin ang kawali nating pangmalakasan. Madali lang iluto ito mga kaprobinsyano. Matagal lang yung preparation pero sa pagluluto sandali lang. Nakaamoy nga itong bata na to kabanguro ng niluluto ko. Igigisa lang po natin to sa bawang at sibuyas. Nung maganda na yung pagkagisa nilagay ko na yung pusit at isang kutsa lang natin sa oyster sauce. At pagkasangkutsa nito ilalagay na rin natin itong carrots. Maya-maya nga naghintay lang ako ng 1 minuto. Hinango ko muna itong pusit para tamang-tama lang yung lambot niya mamaya. At nung mahango ko nga yung pusit, nilagay ko na rin itong sayote. At halu-haluin lang natin ng mabuti. Pagkatapos, sinunod ko na rin itong Baguio beans, saka yung young corn o yung maliliit na mais. At naglagay na rin ako ng seasoning, kaunting pamintang durog. Nilagay ko na rin yung cauliflower. Pagkatapos, nagtimpla naman ako ng 1 kutsarang cornstarch sa 1 basong tubig. At naglagay ako ng kaunting asin. Inilagay ko na rin yung bell pepper. Saka natin halu-haluin. Pagkatapos lang ng ilang minuto, nilagay ko na rin itong pusit. At iba pang sahog tulad ng itlog ng pugo. Saka yung tokwa. Ayan, at imekos-mekos lang natin mga insan. Muntik ko pang makalimutan itong sugpo. At 1 kutsarang asukal. At pagkatapos natin imekos-mekos, ayan, luto na mga kaprobinsyano. Parang pwede ng pang-catering Tara at hanguin na po natin. Time check, 11:12. Susundo muna ako sa aking anak. At kanina pa raw siya naghihintay sa akin. Nagugutom na raw siya. At pagdating namin ng bahay, at hinanda ko na ang aming kakainin. Naku po, pagka ganito na may nakahandang ulam, siguradong magigising ka sa gising-gising. Unang tikim, naku, mabubusog na naman tayo nito mga kaprobinsyano. Sumunod namang tumikim ang aking anak. Ayun, napailing. Hindi ko alam kung nasarapan o hindi. Tara po, kain na po tayo mga kaprobinsyano. Salamat po sa panonood. Bye!